Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Si Shi Xiao ay isang 6 na taong gulang na monghe na nag-aaral sa Shaolin Monastery. Siya ay nanirahan sa monasteryo na nagsasanay ng martial arts sa buong buhay niya. Sa simula ng pelikula, pumasok si Xiao sa monasteryo at humingi ng paumanhin sa mga nakatatanda sa kanyang gagawin. Kailangan niyang ipakita sa mga ito ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Nang biglang inatake siya ng isang monghe sa gilid na agad nitong naiwasan, kahit na nagulat siya sa pag-atake. Nagawa ng monghe na ihagis si Xiao sa dingding ngunit tumalbog siya pabalik at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pinaulanan niya ang monghe ng ilang sipa sa himpapawid, na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, natalo ang unang monghe nang pigilan siya ni Xiao sa pamamagitan ng isang basket na kawayan. Kasunod nito, inatake siya ng pangalawang monghe na armado ng mga espada. Nagawa ni Xiao na desarmahan ang kanyang kalaban, na iniwan siyang walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos, lumapit siya sa ikatlo at huling monghe na kahit na nagninilay-nilay ay naramdaman pa rin siya nito na papalapit sa kanya. Kaya ang monghe ay gumamit ng teknik para tamaan ang salamin sa paraan na hindi siya makakakita. Pagkatapos wala pang isang segundo ay dinampot nito ang bata at itinapon sa sahig. Malapit nang manalo ang monghe gamit ang huling suntok ngunit nagpadulas si Xiao at sinipa siya sa dibdib. Naglaban ang dalawa at sa huli ay nanalo ulit si Xiao. Yumuko siya sa dambana at lumakad palabas habang ang kanyang mga kalaban ay yumuko sa kanya bilang tanda ng paggalang. Sinabi ng punong monghe kay Xiao na nakakuha siya ng 88 puntos sa 100 sa pagsusulit, na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga estudyanteng kaedad niya. Papasok na si Xiao sa isang bagong paaralan sa lungsod bilang kapalit na estudyante, at sa kanyang pananatili doon siya ay titira kasama ang isang pamilya, na ang ama ay isang mahusay na siyentipiko na nagngangalang Dr. Han, na kaibigan ng punong monghe. Pagkatapos magpaalam ay umalis ang bata patungo sa lungsod, nasasabik na makilala ang mga bagong tao. Sa sumunod na eksena, ipinakikilala sa atin ang 15 taong gulang na si Lin Qiunan, ang pinuno ng Taekwondo Club sa kanyang paaralan. Mayroon siyang kapatid na nagngangalang Pao na nasa ika-4 na baitang, na palaging humahanga sa kanya at mahal na mahal siya. Ang manager ng School Taekwondo Club ay si Lan. Siya ang sumusuri sa mga laban ni Lin at binibigyan siya ng buod ng kung ano ang maaari niyang gawin ng mas mahusay. May crush din siya kay Lin pero tumatanggi ito kapag tinatanong. Ang kapatid nila na si Yuo ay isang matakaw na palaging gustong kumain ng higit sa anumang bagay sa mundo. Nakatira silang 4 sa iisang distrito at medyo malapit sa isa't isa. Isang hapon, pinag-aaralan nila ang mga laban ni Lin noong nakaraang araw habang ang kanyang kapatid na si Yuo ay kumakain ng merienda. Namatay ang kanilang ina ilang taon na ang nakalilipas at pagkatapos nito, ang kanilang ama na si Dr. Han ay naging abala na lamang sa kanyang trabaho. Gumagawa siya ng isang espesyal na aparato kung saan interesado ang isang grupo ng mga gangster. Tinawagan ni Dr. Han ang mga bata para tanungin kung kumusta sila, ngunit naiinis sila dahil hindi nila ito nakakasama. Nangako si Dr. Han na babalik siya sa lalong madaling panahon saka sila sinabihan na buksan ang isang kahon ng regalo na ipinadala niya sa kanilang bahay. Ang totoo, ang laman ng kahon ay ang espesyal na aparato na kanyang nilikha na hinahabol ng gang. Habang nag-uusap sila ay kumatok si Xiao sa kanilang pintuan at pinapasok ni Lan. Naging abala siya kay Xiao kaya hindi niya napansin na dinudukot na ang kanyang ama sa kabilang panig ng video call. Ang pinuno ng gang na si Larry ay nagbanta kay Dr. Han upang ibigay sa kanila ang mahalagang aparato. Sinagot naman sila ni Dr. Han na walang ganoong kagamitan. Ang pinaghirapan niyang gawin ay isang teknolohiya ng AI na magbibigay daan sa kanyang mga anak na makipag-usap sa isang AI gamit ang boses ng kanilang ina. Ang pinuno ay hindi naniniwala sa kanya kaya kinulong siya bilang parusa. Sa pagsusuri sa footage ng CCTV, nalaman nilang naipadala na ang aparato sa kanyang tahanan at natanggap na ng kanyang mga anak. Ang dalawa sa mga alip-ores ni Larry na si Sloppy at Fist ang nagboluntaryong kunin ang device kahit na anong mangyari, at hanggat hindi nila ito nahahawakan, si Dr. Han ay mananatiling hostage. Nasa sabik sina Sloppy at Fist dahil ito ang una nilang trabaho bilang gangster. Nagbihis sila ng kakaibang damit bilang isang pagbabalat kayo saka pumunta sa harap ng bahay ng mga bata. Sinubukan ni Sloppy na pumasok ng magdilim na ngunit iminungkahi ni Fist na maghintay na lang sila hanggang sa umalis ang mga bata papunta sa paaralan sa susunod na araw.
Samantala, nasasanay na si Xiao sa bagong kapaligiran nang makita niya sila na nanonood ng laban ng taekwondo sa TV at nabighani siya sa sport na ito. Nang maglaon, sinubukan niyang gawin ang kanyang pang-araw-araw na pagninilay habang si Yu ay naglalaro ng video game. Pareho silang naiistorbo sa isa't isa at nahihirapang mamuhay ng magkasama, ngunit maya-maya lang ay naglalaro na sila ng video game ng magkasama. Sa kwarto ni Lan ay binuksan niya ang box na ipinadala ng kanyang ama at nakita ang isang panda na keychain sa loob. Ang hindi niya alam ay nandoon din ang aparato na hinahanap ng gang. Nang pindutin ang button, hiniling ng panda kay Lan na magtakda ng voice-activated na password. Napabulala siya ng anong password, na itinakda bilang bagong password nang hindi niya nalalaman, at sa pagsubok pa nito na pagtanto niya na ang panda ay isang AI na may boses ng kanilang ina. Kinabukasan, naghahanda si Xiao para sa kanyang unang araw ng pagpasok kasama sina Yu at Lan. Pinagmamasdan sila ng dalawa mula sa loob ng kanilang sasakyan, nagbabalak na pumasok sa bahay pagkatapos nilang umalis. Ngunit sa sandaling iyon ay napansin ni Sloppy na isinabit ni Lan ang panda sa kanyang bag, binago nila ang mga plano at nagpasya na nakawin ito mula sa kanya. Sa pagpunta sa paaralan, nakita ng tatlo si Lin at ang kanyang kapatid na si Pao, ipinakilala siya ni Lan kay Xiao. Habang nag-uusap sila ay mabilis na inagaw ni Sloppy ang panda at naglakad palayo. Napansin ito ni Xiao kaya tumalon ng mataas at gumawa ng ilang backflips para makarating sa lalaki. Humanga si Lin nang makitang siya ay isang bihasang manlalaban, pareho nila itong binugbog at kinuha ang panda. Ngunit hindi sumuko si Sloppy, muli niya itong kinuha na parang hindi nadala. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mga bata at kinulong sa loob ng basurahan bago siya itulak sa kalsada. Sa paaralan, ipinakilala si Xiao ng kanyang guro sa kanyang mga kaklase na namamangha nang makakita ng isang batang monghe sa unang pagkakataon. Nagtanong sila sa kanya kung maaari ba siyang magpakasal at kung marunong ba siyang mag-kung fu. Pinatahimik sila ng guro at hiniling sa kanila na hintayin ang klase ng gym upang makita ang kanyang mga kasanayan sa kung fu. Sa panahon oras ng klase sa gym, pinaalala sa kanila ng coach na may fitness test na gaganapin sa susunod na buwan, at ang mga hindi makakapasa sa pagsusulit ay kailangang ulitin ang klase sa susunod na taon. Nag-aalala si Yu dahil masyado na siyang mataba at halos hindi na makalakad ng maayos. Ang kanilang unang gawain ay tumakbo ng 100 metro. Nakumpleto ng nahubog na si Xiao ang 2 lap bago pa makumpleto ng kanyang mga kaklase ang isa. Sumunod ay hiniling sa kanila na mag-push up na isa sa maraming kasanayan na mayroon si Xiao. Nakagawa siya ng higit sa 100 habang ang ibang mga bata ay halos hindi makadalawa. Para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan ay nag-push up pa siya gamit ang isang kamay lang at pagkatapos ay tumayo ng pabaliktad ang kanyang katawan, kaya ang lahat ay natuwa at pinuri siya. Ang susunod na gawain ay kailangan nilang mag-high jump, at ang high jump sa elementarya ay madali lang para kay Xiao. Gayunpaman si Yu ay nahirapan at bumagsak na lamang. Pagbalik sa laboratorio ni Dr. Han, itinali siya ng gangster na si Larry sa isang upuan at tinitira ng mga bola ng golf. Upang hindi mainip, tinuruan siya ni Dr. Han ng mga bagong diskarte. Sa gabi, si Sloppy at Fist ay pumasok sa bahay nila Lan para hanapin ang panda. Nakita sila ni Xiao kaya siya ay nagtago sa likod ng isang stuffed toy upang takutin sila. Ginulo niya ang mga baguhang gangster ngunit hindi nagtagal ay nakita nila siya at sinubukan siyang labanan. Pagbaba ni Lan, kinuha ng mga gangster ang panda at tumakas, pagkatapos ay sinabi ni Xiao sa kanila ang nangyari ngunit sa tingin ng magkapatid ay nagbibiro lang siya. Sa sumunod na eksena, si Sloppy at Fist ay nasa lab na may mga bola ng golf sa kanilang mga bibig. Lumalabas na ang nakuha nila ay ang panda humidifier sa halip na ang espesyal na aparato. Kailangang ibenta ni Larry ang aparato sa kanyang mga kliyente sa loob ng 3 araw kaya naiinip na siya. Ginawa niyang patungan ng golf ball sina Fist at Sloppy para takutin sila at kumpletuhin ang gawain ng mas mabilis. Kinabukasan pagkatapos ng klase, pinapanood ng grupo si Lin na nakikipaglaban habang sina Yu at Pao ay nag-uusap tungkol sa 2 pangit na babae sa likod ng mga upuan. Ang mga ito pala ay sina Sloppy at Fist na nagbabalat kayo bilang mga babae. Tinitingnan nila ang panda sa bag ni Lan at naghihintay ng tamang oras para makuha ito. Sa sandaling iyon, hinamon ni Xiao si Lin sa isang laban at ang lahat ay pumunta sa harapan upang panuorin ito. Sa likuran, sinubukan ng mga gangster na kunin ang panda sa bag ngunit nasabit ang kanilang wig kaya nahirapan sila. Habang nagpapatuloy ang matinding laban makikita natin na nagtutugma ang kasanayan ni Lin at Xiao,
ngunit nagtapos ito nang ang parehong kalahok ay tumanggi na saktan ang isa't isa. Maya-maya ay napalingon ang lahat at nakita ang dalawa na kinukuha na naman ang panda kaya inatake sila ng mga bata, ngunit ang dalawa ay nakatakas kasama ang panda pagkatapos bumihag ng isang batang babae. Ang mga mag-aaral ay pumunta sa kanilang punong guro at tumawag ng pulis, na nangangako na gagawin ang kanilang makakaya upang mahanap ang mga gangster. Sinisisi ni Xiao ang kanyang sarili sa nangyari dahil kung hindi niya hinamon si Lin sa isang laban ay hindi makakalimot si Lan. Ngunit ang ibang bata ay ipinaunawa sa kanya na hindi nila siya sinisisi. Sa wakas ay nakuha na ni Larry ang panda at ginamit ang pen drive sa loob nito para buksan ang programa sa isang computer gayunpaman, nangangailangan ito ng password upang magamit. Tinanong ni Larry si Dr. Han kung ano ang password ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanila kaya sumubok ang ilang programmer na sirain ang code, ngunit kahit na sinubukan nila itong gawin ng isang buong araw, hindi sila nagtagumpay. Dahil dito si Larry ay naguluhan at muntik ng mabaliw sa kakaisip, nang bigla niyang makita na may mensahe si Lan sa cellphone ni Dr. Han kaya siya ay nagpasyang gamitin si Lan para takutin ang doktor. Hiniling ni Lan sa kanyang ama na pumunta sa kanyang kaarawan kinabukasan, tumugon naman si Larry bilang si Dr. Han at sinabing darating siya sa tamang oras. Kinabukasan, nagtipon si Lan at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay para sa kanyang kaarawan, samantala nagpunta naman sina Lin, Yu, Xiao, at Pao sa palengke para bumili ng mga regalo. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa kanyang ama na nagsasabing nasa labas na siya, gayunpaman sa kanyang paglabas ay dinukot siya at pinasok sa loob ng isang van. Sa parehong oras, nakita ni Xiao at ng grupo ang pangyayari kaya sinundan nila ang van gamit ang kanilang mga bisikleta. Nakarating sila sa lab ni Dr. Han at nagsimulang hanapin si Lan. Samantala, nag-aalala na si Larry at ang kanyang business partner dahil dapat ay makikipagkasundo na sila kahapon tungkol sa aparato. Upang mapabilis ang proseso, tinutukan ni Larry sila ng kutsilyo at tinanong tungkol sa password, kaya sumagot naman sila ng anong password, dahilan para mabuksan ang programa sa computer. Sa labas habang nagbabantay sina Sloppy at Fist nang sinalakay sila ni Xiao at Lin na agad nilang napatumba. Gayunpaman, hinarap sila ng kanang kamay ni Larry na si Bradley na isang manlalaban, kaya't nahirapan silang talunin siya kahit na sila ay nagsama-sama. Sa loob ng lab, si Larry at ang kanyang kasosyo ay malapit ng magkasundo ngunit sa sandaling iyon, dumating si Yu at palihim na pinalaya ang kanyang kapatid at ama. Tinulungan din sila ni Xiao na lumaban sa mga gangster. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Larry ang suitcase na may pen drive saka tumakbo palabas, ngunit siya ay napigilan ni Dr. Han, Yu at Lan na nang bugbog sa kanya. Samantala muling sinamahan ni Xiao si Lin para labanan si Bradley. Noong una ay nahirapan sila ngunit sa huli ay nagawa nilang talunin ang lalaki. Sa wakas, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at hinuli ang mga kalaban. Sa pagtatapos ng kwento, makikita natin ang principal na pinararangalan sina Xiao at Yu para sa kanilang katapangan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!